What's up mga bro? So ayan, magandang araw sa inyong lahat. Yan, so meron tayo dito mga bro home service, Rossi SSX 200. Yan, so yung owner si bro. Ano pangalan mo parang bro? Vicente na lang bro. Vincent sa English. Vicente sa Tagalog. Shout out sa iyo. Yan, ito mga bro, ang problema ni bro dito is patay-patay yung motor. Bali mga bro, kinuha namin to sa Makabling kanina. So patay-patay. So, ang problema is wiring. Nung ginamit namin mga bro, namamatay talaga kapag habang umaandar siya, namamatay yung display. Yan, kaya ito mga bro, nasa kalagitnaan na tayong ginagawa So kanina kasi mayroong nagpapatugtog dito. Kaya hindi naman pwede mga bro kasi bawal sa YouTube yung ganun, yung may music. Ito mga bro, share ko sa inyo yung mga wirings connection or mga wiring function ng SSX 200 kapag gaganito yung naging problema nyo. Ito yung ba mga bro, nagpalit kayo ng battery, ayaw mag-charge, ginagamit nyo, namamatay. Pag nag-headlight kayo, namamatay. Yung push button, namamatay din ang makina. Yan, okay? So yan, bago natin umpisan mga bro, syempre, yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated pag mayroon po tayong mga panibagong videos na mga i-upload. Yan mga bro, so sabi pala ng owner, shoutout sa mga Precision. DJ Precision. Yan, DJ Precision, yung mga tropa natin dyan. Yan. Bicolano. Mga Bicolano, mga Uragon, mga Parakito sa Gadan. Ito mga bro, ito napakarami na natin na video nito. Kung paano i-troubleshoot yung stator. Hindi ko nagkakamali, bagong rewiring to bro, Yan, so bagong rewiring to mga bro. Ang problema, hindi yata umabot ng 2 buwan. So hindi na natin papangalanan kung saan siya to galing. Basta kita nyo naman mga electrical tape. So halata naman na bagong rewirings talaga siya. Yan Tapos mga bro, ito na yung mga na findings kanina. Kasi ginagawa ko na nga siya. Ngayon lang tumigil yung tugtog. Hindi na sana ako gagawa ng video kasi nga bawal sa YouTube yun. So mahigpit na pinagbabawal sa YouTube yun kasi makaka-copyright tayo. Possible na ma-demonetize or ma-delete yung YouTube channel natin kapag laging may violation. So unang gagawin nyo dyan mga bro kapag nagluloko yung kuryente ng motor is mag-troubleshoot muna kayo ng stator. Yan. Ano ba yung stator mga bro? Ito yan. Kasi nagpalit na nga tayo ng stator Ito yung stator ni bro. Bali, pinilitan ko na siya mga bro. Ayan. Pinilitan ko na yan. Kasi nga, wala na nga akong planong gumawa ng video kasi nga may tugtog. Tumigil. Yan, gagawa tayo ng video. Ayan. Ito mga bro yung stator. Ano ba yung trabaho nito mga bro sa motor? Ang trabaho nito, ito yung unang-unang nagpo-produce ng kuryente. Kung baga sa sasakyan, ito mga bro ay yung alternator. So ang lumalabas ng output dito mga bro, ayan. So mayroong 4 na wires yan, di ba? Mayroong 4 na wires, pero hindi lahat ng stator ay 4 na wires. Meron tayong 3, meron tayong 5, okay? Meron tayong 6, at meron tayong 7, meron tayong 4. Yan. So dito 4. Tapos mga bro, sa stator, meron tayong half wave tsaka full wave na tinatawag. Doon sa mga naka SSX 200 mga bro, full wave na yan. Ayan. Pag sinabing full wave mga bro, pag sinabing full wave, floated na yung yan, floated na yung groundings. Kumbaga dulo to dulo. Yan, kumbaga dulo to dulo mga bro ay nagagamit. Ayun, putol na nga pala talaga di ba? Putol na. So sa full wave mga bro, ayan, sa full wave may continuity diyan, yung 2 dulo. Itong 2 dilaw. Ayan, yan 2 dilaw. Kumbaga wala siyang connection sa ground. Kapag ka-chinik nyo yung ground tsaka dito sa isang dilaw, dapat wala kayong reading na makukuha or walang continuity. Ngayon pag dulo to dulo, dapat meron. Yan, parang ganito. Check natin. Ito kasi mga bro, bago na to Ayan, kita nyo yan. So bagong palit na natin ng stator yan. So ganito. Bro, ikaw ang taga-video natin. Alam nyo. Ayan. Ito mga bro tuturuan ko kayo mga bro kung paano mag-check ng ng stator. Kao kayo ng test light. Kapag kaklinip nyo yan dito sa body ground mga bro, tapos chinik nyo yung dilaw, mag-chinik nyo yung dilaw, tapos i-kick nyo or paandarin nyo, dapat wala siyang ilaw. Okay? Kapag walang ilaw, goods yun. I-check nyo rin yung kabila, dapat wala rin siyang ilaw. Kapag walang ilaw, goods yun. Ngayon, isa pang paraan,
yung test light negative, ikabit nyo dito sa dilaw. Tapos, ilagay nyo sa dilaw. Kapag ka umilaw yun, goods yun. Pero kapag ka hindi umilaw, sira na yun. Kagaya nangyayari dito mga bro. Hindi ko lang mapapakita sa inyo kasi nga, kinalas na natin. Kanina, nang pag-check ko dito sa dilaw, chinik ko sa dilaw, wala talaga siyang connection or walang ilaw. Kung hindi siya nagpo-produce ng kuryente. Yan mga bro, napahaba yung video natin na. Yan mga bro, yung trabaho ng stator. Okay? So, ang lumalabas dito ay AC, kumbaga alternating current. Yan. Ito naman mga bro, yung output niya, yun naman yung pinaprocess ng regulator rectifier. Yan. Yung dalawang dilaw, ito na yan mga bro. Yan, lapit mo bro. Kita ba? Yan. Yung dalawang dilaw dun sa stator, ito na yon. Yan. Ipaprocess naman mga bro ng regulator rectifier para maging direct current. Kasi ang battery natin is DC. Tapos yung mga ilaw natin sa motor, headlight, tail light, brake light, signal light, kailangan ng DC supply yan. Kaya ito ang salarin dyan mga bro. Kaya kanina, nung pag-check namin ni bro, talagang patay-patay siya. Tapos ang reading niya is 9 volts lang, 8 volts. Tapos namamatay talaga. Namamatay. Unang-unang i-check nyo dyan mga bro. Huwag muna kayo magpalit ng kung ano-ano. Kagaya ni bro, ayan, nagpalit siya ng battery. Tapos sinahuli sa Motolite. Sinahuli sa Motolite. Yan mga bro, huwag muna kayo magpalit ng kung ano-ano. I-troubleshoot nyo, kagaya niya, nakuha natin, stator muna. Pagkatapos nyan, rectifier naman. Kailangan, mapalabas nyo yung regulator rectifier nyo, mapalabas nyo siya ng 13 to 14 volts. Kasi nga full wave. Kapag ka full wave ang motor mga bro, mga 13.5 hanggang 15 volts, yun ang pinakamaganda. Kung full wave naman kayo, 12.8, pangit na yon. Ibig sabihin, mahina na yung either stator o rectifier. Ganun yan. Sa mga naka-half wave naman, kagaya ng stock ng Raider, stock ng Wave 125, stock ng Wave 100, yan, mga half wave yan. Mga half wave yan. Ang nagre-range yan yung output niya is nasa 13.8. Ayan, 13.8 something. Tapos ito pa mga bro. Ito pa. Ito share ko sa inyo mga bro. Ito sa SC6200. Ayan. Para tuloy-tuloy na. Kita ba bro? Yung dalawang dilaw, yan yung papunta ng rectifier. Tapos yung green is yung ground ng pulser. Tapos yung blue na may stripe na white, ito yung ating pulser, positive ng pulser. Ayan, para may idea kayo sa wirings. Tapos pagdating dito mga bro sa rectifier, ayan bro, tinan mo, kuya. Yung dalawang dilaw, ayan yung papunta ng stator. Okay? Tapos yung green is yung ground. Tapos yung red, yan yung papunta ng battery. Ayan, papunta ng battery. Tapos papunta ng susian. Magkakasama yan. Lahat ng kulay pula dito sa SSX200, positive yan. Okay? Positive yan. Papunta ng battery. Siyempre dadaan muna ng fuse. Tapos yung isang pula na may lining na white, ito dapat mga bro, supply papunta ng susian. Kasi hindi naman mga bro naka-battery operated ang ilaw ng SSX 200 or 150. Ayan. Pwede naman hindi nyo na gamitin yan mga bro. Ano? Pwede hindi nyo na gamitin. Kung gusto nyo i-battery operated yung inyong mga ilaw. Ayan. So may idea na kayo sa wirings nito. Ano mga bro? Minsan pala minsan yung regulator rectifier, ito kasi stock pa to bro eh. Ito talagang stock nga. Minsan pag bumili kayo ng rectifier, ang kulay nito hindi dilaw. Ano siya? Puti or pink. Minsan naman dilaw tsaka pink. Minsan naman pink ay puti tsaka dilaw. Okay lang naman yun mga bro, magkabali-baliktad, wala namang kaso dyan. Ito ang isa pang salarin mga bro. Papakita ko sa inyo. Ito bro. Tutukan mo CDI para magkaroon kayo ng idea mga bro. Ito kasi mga bro sa CDI, ayan meron tayo ditong 5 wires. Isang green, white, tapos black na may stripe na yellow, tsaka yung blue. Yan, ito kakatapos ko lang i-rewiring nito mga bro. Tapos meron pa akong nakitang isang sira. Yung green, ground dyan. Yung green na may white, nakita ba? Yung green na may white, nagawa ka tuloy camera man Okay lang. Yung green na may white, ground yan mga bro ng pulser. Okay? Tapos yung black na may stripe na yellow, minsan white, papunta yan ng ignition coil. Okay? Tapos yung blue, papunta yan ng pulser, galing ng stator. Ito rin yan. Ito rin yan, bro. Ayan. So, ang trabaho naman nito mga bro ng pulser is yung nagbibigay ng signal kung kailangan na bang magbigay ng kuryente yung CDI. Okay? Tapos ito yung black, solid black. Ito yung accessory wire ng ROSI. Bale mga bro, yung ROSI,
Honda, Motorstar, Racal, SIM, yung ibang mga China, para parehas sila ng wiring color coding. Lahat yun. Maliban na lang sa Yamaha, tsaka Suzuki, tsaka Kawasaki. Iba yun. Ito mga bro, ang napansin ko dito. Di ba? Ito, dapat pag sinusi nyo may supply. Ayan o. Ayan, patay. Susiin natin. Pag sinusi mo, di ba bro, pakita mo bukas yan. Pag sinusi natin, ayan. Di ba mayroon? Oh, mayroon. Meron, di ba? No. Oh, meron. Ayan, dito mo CDI. Patay. Kaya siya namamatay, matay. Ayan, patay yung CDI. Pero pag tinusok ko dito yan mga bro, yung wire. Ayun o. Kita ba yung ilaw? Kita. Oh, kita yung ilaw, mayroon. Pero dito sa dulo, wala. Ibig sabihin, magmula dito hanggang dito, may putol yan mga bro. So, ang gagawin natin, magpapalit tayo nito ng socket na ito mga bro. Yan, isa yan mga bro sa dahilan. Kailangan nyo ito mga bro matutunan kung nagwawaring kayo ng motor. Kasi hindi palit ng palit. Hindi mga bro palit ng palit. Tapos kanina, ang ginawa dito, yung pulsar, nakaipit lang. Nakaipit lang yan mga bro. So, sablay pa rin. Yan. So, mas maganda nga sana mga bro, pasensya na kayo ano. Mas maganda sana mga bro kung nakita nyo kanina yung kondisyon nito. Gusto ko sana videohin. Kasi kung gaano kasama ang tunog nito tapos yung supply ng kuryente wala. Kaso nga hindi naman tayo makapag-video gawa nung may nagtutugtog. Ayan o. Ayan o. Halatang halata o. On, wala. Tapos dito sa dulo, mayroon na. Ayan. Ayan o. Ngayon, ang CDI mga bro, kapag walang positive supply, wala yan. Hindi talaga under yan. So, hindi magpo-produce ng kuryente yan. Okay? So, ngayon, papalitan ko muna ito mga bro. Palitan natin yan. Tapos mamaya, ayusin natin to ano. Siguro hanggang dito na lang yung video natin kasi mahaba mga bro. Na-share ko na naman sa inyo yung mga dapat nyong i-check kapag ka yung motor nyo nagluloko. Hindi lang ito mga bro sa SC6200, pwede ito sa kahit anong motor, mga Rusi, mga TC. Kasi pare-parehas lang naman ng stator yan, pare-parehas sila ng regulator rectifier. Pare-parehas ng proseso ng pag-check mga bro. At isa pa, napakarami ko ng video niyan kung paano i-check yung stator at rectifier. Kaya tayo mga bro nag-share ng video para makatipid kayo ano. Para ano, hindi nyo nadalhin dun sa shop. Magbabayad pa kayo, napakadali lang din naman. Ano, siguro hanggang dito lang yung video natin. At ulit, shout out kay bro at sa mga tropa natin dyan sa Bicolano, GG Precision. Yan, GG Precision. Alright. Good.